very politically charged nga po itong House Committee at ang gusto po nila ay hindi lamang magkaroon ng articles of impeachment at i-relay sa o i-transmit sa Senado, kundi dito pa lamang sa stage na to o level na ito ay sirain na si Vice President Sara Duterte. Sa linya po ng ating komunikasyon via Zoom ngayong umaga si Attorney Ferdinand Topacio, National Chairman po ng Citizens Crime Watch. Attorney, good morning. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, magandang umaga rin po, Sir Jade, Sir Admar. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Thank you, sir. Attorney, unahin natin itong kaso, reklamo ng 18 sundalo, dating mga sundalo. Ano bang status po nito? Hindi po talaga ako ang abogado ng mga 18 Marines, si Attorney Levy Baligod. Pero ang alam ko ay ang kinakataka po dito ay sila po ay pinatawag sa National Bureau of Investigation. At ang sabi ng direktor ng NBI, ito daw ay sa lakas ng isang sabpina na ginawa nila dahil sila daw ay dineputize ng ombudsman. Pumunta po ako roon, kasama ko po ang aking kliyente, si Mike Defensor, at question po namin yung sabpina. Ang sabi po namin, bagamat sa ilalim po ng Ombudsman Act, ay pwede pong humingi ng tulong ang tanggapan ng ombudsman sa kahit anong departamento o kawani ng gobyerno, ito po ay para sa fact-finding lamang. Ngunit ang gusto pong gawin ng mga ahente ng NBI ay isa-isang interviewin yung 18 Marines, yung asawa ni dating Secretary Mike Defensor, si Mike Defensor mismo at kung sino-sino pa po upang at tingnan daw po ang kanilang kredibilidad. Ang sabi po namin, yan po ay labag sa ating saligang batas sapagkat hindi po pwedeng i-delegate o ipasa sa iba ng ombudsman yung kanyang kapangyarihan na mag-imbestiga. Otherwise, mawawala po ang kasarinlan o independence ng ombudsman sapagkat magiging depende po siya sa isang ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng departamento ng ehekutibo. So, yun po ang nangyari. Na-interview din yata po yung mga Marines sapagkat pumayag si Atty. Baligod pero yun lang po ang alam ko sa yun ang latest po dito sa pangyayaring ito. Opo, karaniwan ho ba, gaano ho ito katagal yung sisiyasat doon sa mga sinasabi po, itong mga pahayag ng 18 sundalo? Para sa akin po, unang-una hindi po nga dapat nagsisiyasat ang 18 Marines. Doon sa 18 Marines, ang NBI, ang dapat pong nagsisiyasat yan ay ang ombudsman. At nakakatawa nga po, sabay po noong pagtawag ng NBI sa mga Marines, dahil nga po mayroon daw sabpina, dahil inutusan daw po sila ng ombudsman, ang ombudsman mismo, pinatawag sila para pumunta doon sa ombudsman at sila po ay interviewin. So, doble-doble po. Kaya po sa aking opinion, ito po ay hindi na investigasyon kundi harassment na po. Inaabala nila, tinatakot nila, ginugulo nila yung 18 Marines para sabihin ng mga tao ay walang kredibilidad samantalang maayos naman po at maganda naman po ang kanilang mga pahayag, ang kanilang affidavit at meron pa pong mga tinatawag na resibo na mga litrato, mga text messages at mga video. So ano pong inaasahan po natin dito sa reklamo ng mga dating sundalo, attorney? Wala po tayong masahan sapagkat alam niyo naman po, Sir Jade, ang ginawa po ng administrasyon na to ay winasak ang lahat ng institusyon. Unang-una po yung ombudsman. Alam naman po natin na nakita naman po natin lahat, nasaksihan natin kung paano ipinilit na gawing ombudsman si Ginoong Boying Remulla sa kabila ng pagkakaroon nito ng patong-patong na mga kaso. Minagic po nila. Gumawa sila ng paraan para kunyari mawala itong mga kasong ito. At wala naman pong imik yung Judicial and Bar Council o pati ng IBP. At pangalawa, etong Blue Ribbon Committee po natin nung papalapit na po ng papalapit sa pintuan ng Malacanang yung investigasyon ng dating pinuno nito, si Senator Dante Marcoleta, ay bigla po siyang pinalitan at inilagay si Senator Lacson, isang tao na kitang-kita naman po ng sambayan ng Pilipino
walang ginawa kundi pagtakpan si Ginoong Martin Romualdez, ang ating Pangulo, at sirain yung mga ebidensya laban kay Romualdez at kay Marcos Jr. So, ano pa pong maaasahan natin ang ating mababang kapulungan sa gitna ng krisis? Merong malaking iskandalo nga po, yung 1.3 trillion na flood control scam ay una pang inaatupag. Yung impeachment kay Vice President Sara at pendalo na naman yung ginagawa nilang mga hearings. Sa kabila rin ito ng hinaharap po nating malaking krisis po sa mga presyo ng mga produktong petrolyo. So, saan pa po tayo pupunta kung lahat po ay kontrolado nila at ayaw nilang masangkot yung mga pinoprotektahan nila. Opo. Nabanggit po ninyo, impeachment ni Vice President Sara Duterte, attorney. Itong pinapasumpi na nga ng Kamara, itong sa kanyang SALN, dyan po sa Ombudsman. At willing naman daw yung Ombudsman magbigay ng SALN na dokumento tungkol nga dito kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi po ninyo? Yan nga po ang kinakataka ko. Alam niyo po, etong ginagawa ng chairman ng Justice Committee, si Representative Luistro, halatang halata naman po na ito po ay labag sa batas. Sabagkat, bagamat sinasabi nila na talagang may hearing dyan sa Justice Committee kung mayroong nagsasampa ng mga impeachment complaints, bakit po sumusobra o lumalabis doon sa kapangyarihan that level, ano po? Sapagkat ang nakalagay lang po sa saligang batas at sa House Rules na tama sa function ng House of Representatives na mag-initiate ng mga impeachment complaints at ng articles of impeachment ay unang-una, i-determine nila ang sufficiency in form. Pagkatapos po noon, they should determine sufficiency in substance. Kung meron po noon, saka magde-determine ng sufficiency of grounds. Doon po pino-formulate o inilalatag yung article or articles of impeachment. Kung anong impeachable offense di umano ang ginawa noong impeachable officer. Yun po ay summary in nature. Hindi po yon trial, kundi hearing. May pagkakaiba po ang trial at hearing. Ang hearing po ay mas maigsi, ito ay informal, at ito ay para sa isa lamang issue na yun po ang mahalaga para sa hearing na yon. Halimbawa po, etong hearing dito sa House, i-determine nyo lang ang sufficiency of ground or grounds. Yan po ay madedetermina o pwede na nating malaman kung ano-anong grounds ang dapat ilagay sa articles of impeachment base po doon sa complaint nung naghain ng reklamo, doon po sa answer noong respondent, and then meron pa po yung reply. Kung meron pong reply, meron din namang rejoinder. Kung wala, syempre wala na po. At meron po yung affidavits, counter affidavits. Doon po lamang sa complaint, makikita nyo na yung ebidensya. So, doon lamang po dapat magbase yung determination ng form, substance, at yung grounds. Kung may clarificatory questions man po o may hearing, iyon ay para tingnan lamang kung anong gagawing articles base po doon sa ebidensya. Kung may clarificatory hearing, ang tinatanong po ay yung mga taong binabanggit doon sa complaint, sa answer at mga affidavits at mga dokumento na kalakip noong mga sinasabi kong mga complaint, affidavit, or answer, hindi po dapat lumalabas doon. Otherwise, magiging trial na po yun o talagang paglilitis na. At ang may kapangyarihan lamang pong maglitis ayon sa ating saligang batas ay ang Senado sitting as an impeachment court. Opo. Attorney, bago ko ipasa kay partner Admar, kayo ho ba ay naniniwalang lulusot, papaboran ng Supreme Court yung petisyong inihain kamakailan patungkol nga doon sa paghiling na mag-issue ng TRO ang Korte Suprema laban dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, considering na masyadong mapolitika po ang issue ito?
ayoko pong magkomento sa isang pending case. Suffice it to state that in my considered opinion ay yun pong yung mga petitioner po noon are well within their right sapagkat nakita na nga po natin kung paano pong inaabuso ng House Committee ang kanilang kapangyarihan. At ginagawa po nila yan sapagkat very politically charged nga po itong House Committee at ang gusto po nila ay hindi lamang magkaroon ng articles of impeachment at i-relay o i-transmit sa Senado, kundi dito pa lamang sa stage na to o level na ito ay sirain na si Vice President Sara Duterte. Hindi na po ito hearing on sufficiency of grounds. Hearing na po ito. Parang full-blown trial na ito. At ang kanilang pumpakay ay isa lamang, ay sirain si Vice President Sara Duterte. Bakit? Sapagkat hindi po sila nakakatiyak na kapag ang articles ay na-transmit sa Senado ay magkakaroon sila ng conviction, hindi lamang dahil sa politika sapagkat napakahina po ng ebidensya. So, ginagawa na lamang po nila itong demolition job laban kay VP Sara Duterte. Attorney, magandang umaga. Hingi lang po ako ng opinion ninyo sa naging pahayag po ni Congressman Ridon at sinabi niya na tingin niya mababasura daw yung petisyon sa Korte Suprema dahil wala daw ang tinatawag na legal personality yung mga petitioner at hindi rin daw pwede na mag-file as taxpayer dahil kapag taxpayer suits daw kailangan daw ang pinag-uusapan ay disbursement ng public funds sa attorney. Opo, yung si Congressman Ridon, malaki ang mukha niyan eh. Anyway, alam nyo ayoko na rin magkomento dyan sapagkat that would go into the merits of a pending case. Yan po ay sub judice na tinatawag. At si Atty. Ridon, bilang abogado, ang alam ko abogado si Representative Ridon. At kilala ko po yan personal. At magaling na abogado yan. Kaya lang kalungkot-lungkot, yung kanyang galing ay hindi niya ginagamit sa ewan ko kung anong reason, ngunit alam niya, he knows better as a lawyer to be commenting on a pending petition before the Supreme Court. Not only that, he knows better than to preempt the Supreme Court. Isa pong paglapastangan sa Korte Suprema yung pangungunahan mo. So, kung ako sa kanya, titigil-tigil na po ako. Opo. Yung kaibahan naman nung nagpetisyon, kasi parang almost same personality yung nagpetisyon din yung pinakauna na nakakuha ng paborableng desisyon sa Korte Suprema. At itong petisyon na panibago po, attorney, anong kaibahan po? Opo, pareho rin po. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung Duterte versus House of Representatives, una po naghain si Vice President Sara Duterte dyan. At definitely, yun ay may legal personality. Ngunit, may pangalawa pong petisyon na kinonsolidate po dyan na inihain po ni Attorney Israelito Torion at iba pang mga personalidad. At yan po ay kinatigan din ng Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court na mayroong personality as taxpayers. So, ayoko nga pangunahan ng Supreme Court, ngunit ganun din po kasi yung pangangatwiran noong petisyon na bago. So, para sa akin, hayaan na po natin ang kataas-taasang hukuman na magdesisyon dito. Bilang abogado, ayokong bastusin ang Supreme Court katulad ng ginagawa ni Representative Ridon at hayaan ko na lang pong magdesisyon ito. Opo, doon ba sa pagsabi ng Kamara na sufficient in form, substance at grounds at yung naging sagot ng pangalawang Pangulo, sapat na yon para ipausad na lang nila, desisyonan na nila at ibigay na, kung gusto mo nilang paboran, ibigay na sa Senado para umusad ng gusto itong impeachment at wala ng mini-trial na mangyayari? Opo, kasi talaga pong sufficient na yan. Alam niyo po, baka hindi alam ng iba, isa po ako dun sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa dating chairman ng COMELEC na si Andres Bautista Jr. Ito po ay successful impeachment po to in the sense na ito pong impeachment ay it was found to be sufficient in all aspects, form and then substance, in-overrule ng plenary. Ang plenary ang na-determine na ito ay dapat iangat sa Supreme Court at nakita ko po yung proseso, yung actual na proseso po dyan sa House.
talaga pong ang basihan ng form, substance at grounds ay yun pong reklamo. Hindi po pwede yung mini trial, small trial, short trial, kahit anong trial po sapagkat hearing po ang hinihingi dyan. Hearing, hindi po lugar ng House Committee na humanap ng ebidensya laban doon sa inireklamo in any impeachment proceedings. Yan po ay trabaho ng Senate bilang isang impeachment court. Ngayon, titignan nyo yung sufficiency ng lahat ng yan base sa ebidensya. Kung may gusto kayong ipatawag nyo yung complainant, ipatawag nyo yung kung sino man, ngunit hindi nyo pwedeng kunin yung mga dokumento ng mga kumpanya na hindi naman nababanggit sa complaint o si answer, hindi nyo naman pwede patawag yung mga tao na hindi nababanggit doon sapagkat that would already constitute a trial na lagpas na po sa kapangyarihan ng House Committee. Opo, yung nangyayari ngayon po dyan sa Kamara, naging malinaw po ba yung double standard? Dahil kini-question po, no? Lalo na ng mga Duterte supporters, bakit yung kay Pangulong Marcos Jr. hindi ganito klase ang treatment? Bakit yung kung issue po ng SALE na binilang mula noong alkalde pa hanggang sa naging vice president, hindi in-apply doon naman sa kay speaker na galing sa daang milyong piso, naging bilyong piso, yung mga ganun po na mga usapin po, attorney. Yun nga po ang aming ikinatataka. Alam niyo po, hindi naman po ito game ng pataasan. Huwag na natin sabihin, ito 125 lang, yung sa kanila ay bilyon ng alegasyon. Tignan lang po natin yung circumstances. Dito po sa reklamo laban kay Pangulong Marcos ay nakita po natin na talagang may insertion. Bakit natin nasabing ang laki ng ebidensya na may insertion? Sapagkat nagkaroon ng bilyon-bilyon, daang bilyong pisong nakawan na iniimbestigahan po. Nagkaroon ng ICI dahil doon sa ninakaw na daan-daang bilyon o trilyon, nagkaroon ng Senate investigation, nagkaroon ng House investigation. Hindi pa ba sapat na pruweba yon na ginawa ng Pangulo yung mga ibinibintang sa kanya? Doon pa lamang ito sa insertion. Huwag na nating pasukin yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte, yung drug use, etc. Huwag na natin munang tingnan yon at may mga pending pa. Ito lamang sa General Appropriations Act na ngayon ay nakabinbin na rin sa Korte Suprema. Without going into the merits of that petition, kitang-kita na natin na at least yung sinasabi ni Chairman Luistro na probable cause, ayun na yung probable cause mo nandoon na mismo sa reklamo. Ang problema lamang po, yung aming reklamo na mas maraming ebidensya na pinakita naman po natin sa publiko, nakahon-kahon ang aming ebidensya, libo-libong pahina ng mga dokumento, 20 o 30 USB, hindi po nila tinanggap. Diyan lamang po kitang-kita natin na pinapaboran po ng ating House of Representatives ang Pangulo at tinatarget po nila for political assassination si Vice President Sara Duterte. Opo, at may pahayag pa po na ang Kamara na parang hanggang Mayo magsasagawa ng pagdinig ukol nga po dito sa impeachment. Meron namang nagkukwenta na simula nang mag-umpisa ang impeachment, baka mas malaki pa yung nagastos na ba ng Kamara kaysa doon sa mismong sinisingil sa pangalawang Pangulo, attorney? Ay, yun nga po ang ating sinasabi. Kung ganyan katagal po yan, hindi na po yan hearing. Trial na yan. Huwag mo sabihin mini trial sapagkat ang 2 o 3 buwan na hearing ay trial na po yan. At huwag niyong sabihin yan ay mini trial kung ang dami-dami niyong sinasabina, duces tecum ng mga dokumento, ang dami-dami niyong pinatatawag na kung sino-sino, at kitang-kita naman po. Kaya alam niyo po, Sir Admar, huwag na tayong umasa ng paatas na laban dyan sa House. Isa lamang po ang agenda niyang committee na yan. Isa lamang po ang misyon yan ng grupong yan ay sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sapagkat alam nila na kapag yan ay na-transmit sa Senado,
they don't have the numbers, unang-una. Pangalawa, sa nipis ng kanilang mga ebidensya ay ito ay hindi po magka-gain ng traction at ma-acquit po si Sara Duterte. So, judicially, politically, medyo agrabyado po sila sa Senado. Kaya eto na po ang ginagamit nilang pagkakataon para sirain na si Vice President Sara Duterte. Kaya pinatatagal po nila eh. Ako hindi magtataka kung baka Mayo pa, baka lumampas pa sa Mayo yan eh. Sa kanilang pangnanais na sirain talaga si Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo rin po ba, attorney, na itong ginagawa nila, kaya nilubos-lubos nila dyan dahil sa possible na nakikita nilang wala ng suporta? Ito baka hindi umusad nga sa plenaryo lang ng Kamara? Alam nyo po, maari din po yan. Sapagkat sa nakikita po ng iba nating mga kasama dyan sa mababang kapulungan ay talaga na pong mahihirapan na i-justify ang mga actions ng kasalukuyang pamahalaan at baka maging kiss of death o isang sumpa para sa kanila kung sila po ay lalaban kay Vice President Sara Duterte. Ginagamit na lang po dito noong mga last termer siguro, yung mga taong bilib na bilib sa sarili, gandang-ganda, may trend yung mga GGSS, katulad ni Representative Luistro at De Lima, yung GGSS, gandang-ganda sa sarili na ito ay para sa exposure, baka may plano sila sa 2028, hindi po natin alam eh, pero halatang halata naman po na ito ay ginagamit bilang isang platform, una, para sirain si Vice President Sara Duterte, number 2, para i-project yung kandidatura, possible candidacies ng ilang mga personalidad. Kaya kung ako sa kanila, siguro naman kahit konting hiya, tabla naman po sila. Opo, attorney, huli na lang po mula sa akin. No? Yung unang petisyon dun sa pag-question ng impeachment po at if ever man nakatigan ng Korte Suprema yung panibagong petisyon, doon ba sa mga involved na mga kongresista na lumagda, pumabor doon sa impeachment at yun nga, yung unang desisyon ng Korte Suprema ay mali yung ginawa po ng Kamara, maaari ba silang mapanagot dito? Maaari ba silang makasuhan? At if ever din, lumabas din itong panibagong desisyon kung sakali man na makakuha ng paborableng desisyon doon sa mga nagpetisyon ng mga lawyers, meron bang pananagutan yung sino man na nag-push nito, pumirma ng impeachment? Wala po, because these are acts of a congressman in accordance with the plenary power of the House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceedings. In the same manner, yung mga pinagsasasabi po ni Representative Luistro bilang chairman, since iyan po ay ginamit sa sesyon, they cannot be held to account in any other forum. Puwera lamang po sa House of Representatives. Iyan po ay nakasaad sa Article 6, Section 11 ng ating konstitusyon that they cannot be held responsible. So, wala po yan. Pwede lamang po silang managot aside from any complaint, internal complaint within the House itself ay sa taong bayan, the sovereign Filipino people na in the final act ay silang maghuhusga kung sa kanila ay tama o mali ang ginagawa ng kanilang supposedly mga kumakatawan sa kanilang saloobin. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Huli na lang. Sa tingin ho ninyo, ginagamit ho ba ni VP Sara Duterte ang Supreme Court para iwasan ang kanyang pananagutan sa batas? Kasi sabi nga ni Congresswoman De Lima, hindi dapat pumayag ang Korte na palagi na silang ginagawang takbuhan ni Sara sa pag-iwas niya sa pananagutan sa batas. Your comment, Attorney? Iyang si De Lima na isang napakalaking ipokrita yan eh. Alam niyo kung bakit? Sasabihin niya, mali daw yung ginagawa ni Sara Duterte. Pambabastos daw yung ginagawa ni Sara Duterte na hindi siya humarap doon sa hearing. Nung siya po ang may hearing bilang Secretary of Justice doon sa sinasabing bilibid drug trade, hindi rin siya pupunta eh. Sinabi niya, may karapatan daw siyang hindi pumunta. O bakit ngayong may ibang taong gumagamit ng karapatan, nagagalit siya. Noon po siya ay may warrant of arrest at siya ay aarestuhin, pumunta rin siya sa Supreme Court.
bago ngayon, sasabihin niya, ginagamit ni Sara Duterte. Napakalaking ipokrita niyang babaeng yan eh. Kaya lang maganda eh. Kaya medyo pinagpapasensyahan na ng iba, no? Alam niyo po, yung Korte Suprema ay talagang bukas para sa mga usapin kung saan ang issue ay abuse of governmental powers. Yan po ay naaayon sa saligang batas na nagbigay po ng expanded judicial power sa ating Korte Suprema na to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any government agency. Lahat po ng kawani ng gobyerno, maaaring yan ay Pangulo, ang House of Representatives, ang Senado, ang mga departamento sa ilalim ng executive katulad ng Department of Justice, DILG, etc. Sa Supreme Court po ibinigay ang karapatan upang tignan kung umaabuso. That is part of the system of checks and balances. Kaya para sabihin mong ginagamit ng Supreme Court ay isang malaking kapwitan po yan. Sapagkat talagang nandyan ang Supreme Court para gamitin ng kahit sinong mamamayan na sa pakiramdam nila ay inaabuso ng pamahalaan ang kanilang mga karapatan. Opo. At may sagot po ba kayo doon sa bagong buwelta naman po ni Representative Percy Sendanya laban po sa inyo? Dahil nga sa pagtitira ninyo kay Congresswoman De Lima, kay Congresswoman Luistro at sa iba pa. Hindi ko po alam kung anong sinabi niya eh. Iri daw, kadiri. Kadiri daw kayo. Siguro manalamin muna siya para malaman natin kung sinong kadiri. Attorney, your last message po sa lahat ng ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Maraming salamat po. At mga kababayan, sa gitna nitong krisis sa langis, at tayo ay tinataga sapagkat alam nyo, hindi po gumalaw ang ating gobyerno para pigilin yung profiteering ng mga kumpanya ng gasolina. Ang Pilipinas po sa buong mundo ang pinakamalaking porsyento na itinaas ng mga produktong petrolyo, mga presyo. Sa gitna po nitong pinagnakawan tayo, iniskab tayo, trilyon-trilyon, sa gitna po ng lahat ng hinaharap natin ay inaatupag pa ng ating pamahalaan itong impeachment. Pero manalig po kayo, huwag kayong mawawalan ng lakas ng loob sapagkat 2028 is just around the corner. Magtiyaga-tiyaga lang po tayo sapagkat kayo po ang may kapangyarihan ayon sa saligang batas at ayon sa political law doctrine. Kayo po ang sovereign, kayo ang may kapangyarihan sa 2028. I-exercise po natin yung kapangyarihan na yan upang baguhin ang ating gobyerno at patalsikin na itong mga ito. In the meantime, huwag po kayong matatakot, punahin ang dapat punahin, magsalita yung dapat ihayag at kumilos kung kailangan kumilos kesa lansangan, kesa sarili nyong mga bahay, kesa social media. Huwag po tayong titigil ipaglaban ang ating kapakanan. Maraming salamat po at may Diyos po na tumutulong sa atin. Alam po niya kung anong tama at anong mali at kakatigan po niya tayo kung tama po ang ating ginagawa. Thank you, Attorney. Sa inyo po oras at sa pagbibigay informasyon. God bless. Yes, good morning.